Ang paglitaw ng isang babaeng multo mula sa isang isinumpang ipinintang larawan na may madilim na nakaraan. Nagsimula ito kay Ruja, isang biyudang nakatira sa New York kasama ang anak na si Rachel, na kasalukuyang sinusubukang manghiram ng pera. Pagkamatay ng kanyang asawa, unti-unting lumala ang kalagayang pinansyal ni Ruha at kailangan na niyang maghanap ng napakalaking halaga ng pera para sa operasyon sa mata ni Rachel. Si Rachel ay nasuring may rheumatogenic retinal detachment, isang kondisyong dulot ng paghihiwalay ng retina dahil sa isang punit, at kung hindi ito magagamot, malamang na mabulag si Rachel. Dahil ayaw niyang tuluyang mawala ng paningin ang kaniyang anak na babae, desperadong sinubukan ni Ruja na manghiram ng pera para punduhan ang operasyon, ngunit sa kasamaang palad, walang handang tumulong sa kaniya. Isang araw, isang lalaking nagngangalang Wichai ang lumapit kay Ruja. Lumalabas na si Wichai ay isang matalik na kaibigan ng ama ni Ruja na si Pakorn. Binisita ni Wichai si Ruja upang ihatid ang mahalagang balita na pumanaw ang kanyang amang si Pakorn isang buwan na ang nakalilipas. Sa loob ng isang buwan, sinusubukan ni Wichai na hanapin si Ruja at nang sa wakas ay matagpuan niya ang kinaroroonan nito, hiniling niya kay Ruja na bumalik sa tahanan ng pamilya nito sa Thailand. Bukod pa rito, nais ni Wichai na talakayin ang mga ipinintang larawan ni Pakorn na planong ibenta sa isang kolektor ng sining. Noong nabubuhay pa siya, si Pakorn ay isang sikat na pintor na lumikha ng maraming kahangahangang mga gawa. Kailan? Bata pa lamang si Rusa, nakatira siya kasama si Pakorn at ang kanyang ina na si Vipa sa isang malaking bahay sa Thailand. Gayunpaman, pagkamatay ng kanyang ina, nagpasya si Rusa na lumipat sa ibang bansa dahil hindi siya komportable na tumira kasama si Pakorn. Hindi naging malapit ang relasyon ni Rusa at Pakorn dahil si Pakorn ay laging abala sa trabaho at walang oras para sa kanya, habang si Vipa lang ang tanging taong tunay na sumama kay Rusa noong bata pa ito. Pagkamatay ng kanyang ina ilang taon na ang nakalilipas, umalis ng bansa si Rusa at hindi na bumalik sa kanyang tahanan sa Thailand. Ngayong pumanaw na ang mga magulang ni Ruja, lahat ng kanilang kayamanan, ang bahay at ang buong koleksyon ng mga pinta ni Pakorn ay minana na ni Ruja. Dahil hawak na ngayon ni Ruja ang legal na karapatan sa lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang, kabilang ang mga ipinintang larawan ni Pakorn, handa si Wichai na maglakbay patungong New York upang humingi ng pahintulot na ibenta ang dalawa sa mga ipinintang larawan ni Pakorn. Isang kolektor ng sining ang interesado na bilhin ang dalawang ipinintang larawan sa napakataas na presyo at bago maganap ang pagbebenta, hiniling ni Wichai kay Ruja na personal na makita ang kondisyon ng mga ipinintang larawan. Karamihan sa pera mula sa benta ay mapupunta kay Ruja at tiyak na sapat na ito para sa operasyon ni Rachel. Noong una, nag-alangan si Ruja na bumalik sa Thailand, ngunit dahil kailangan niya ng malaking halaga ng pera, napilitan siyang bumalik sa Thailand kasama si Rachel. Sa paglalakbay, nakaranas si Ruja ng isang bangungot kung saan nakilala niya ang espiritu ng kanyang ina na nagbabala sa kanya na huwag nang bumalik sa bahay. Gayunpaman, huli na ang bangungot dahil nakarating na si Ruja sa Thailand. Ang bahay ng pamilya Ruza ay matatagpuan sa isang liblib na lugar, napapalibutan lamang ng masukal na kagubatan at malayo sa anumang tirahan. Napakalaki ng bahay, maraming kwarto sa loob, at mayroon din itong napakalawak na bakuran. Namangha si Rachel nang makita niya ang malaking bahay ng kanyang mga lolo't lola. Nakilala ni Ruja ang katulong na si Dan. Pagdating sa bahay, niyaya ni Wichai si Ruja na tingnan ang mga painting sa studio ni Pakorn. Habang wala si Ruja, si Rachel ay naiwan kay Dan. Gusto sanang sumama ni Rachel, pero pinagbawalan siya ni Ruja dahil bawal ang bata sa studio. Pagkatapos ay tumungo sina Ruja at Wichai sa studio, na matatagpuan hindi kalayuan sa bahay. Pinakita ni Wichai kay Ruja ang dalawang pintang larawan ng kagandahan. Parehong may magandang babaeng nakapose na may pulang alampay at ahas. Sa una, nakaupo ang modelo, may ahas at alampay sa harap ng ginintuang background. Sa ikalawa, tila lumulutang siya, ang leeg ay may alampay at napapalibutan ng mapang-akit na ginto. Habang tinitingnan ni Ruja ang mga ipinintang larawan, pakiramdam niya ay buhay ang mga ito na siyang ikinatatakot niya.
Ikinuwento ni Wichay ang tungkol sa dalawang painting. Ang una ay binili ng isang fan ni Pycorn, ngunit ibinalik ito matapos magpakamatay ang may-ari at pitayin ang kanyang pamilya. Bago pumanaw, nagbili ng may-ari na isauli ang larawan sa Pycorn. Sa ikalawang painting, hindi ito ibinenta ni Pycorn at itinago sa bahay. Ngayong pumanaw na siya, hinahangad ang mga ito ng isang kolektor. Sabi ni Wichay, bawal pa itong ibenta dahil may mga bitak ang gintong pintura. Kaya pupunta si Tim na anak niya kay Rugia bukas para ayusin ito. Sinabi ni Rugia kay Wichay na pagkatapos maibenta ang dalawang painting, gusto niyang maibenta rin ang bahay dahil wala siyang balak na tumira doon. Samantala, nililinis ni Dan ang silid habang binabantayan si Rachel na biglang inabutan ng isang pulang alampay. Dahil sa medyo malabo niyang paningin, inakala ni Rachel na ibinigay ito ni Dan sa kanya. Pero lumabas na hindi si Dan iyon. Nagulat si Dan nang makita niya ito at agad niya itong kinuha mula sa mga kamay ni Rachel. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Mama. Ako muna ang maghuhugas nito para sa iyo. Maya-maya, nang mag-isa na lang si Rachel sa silid, nakakita siya ng puting tela sa katabing silid. Dahil sa kuryosidad, nilapitan ito ni Rachel, ngunit biglang nawala ang tela nang lumapit si Rugia para tingnan siya. Nang gabing iyon, bago matulog, tinanong ni Rachel si Ruha kung bakit hindi siya pinapayagang makita ang mga ipinintang larawan ng kanyang lolo. Ipinaliwanag ni Ruja na lahat ng ipinintang larawan ni Pycorn ay nakakatakot at hindi angkop para sa mga bata. Pagkatapos ay natulog na sila, ngunit sa halip na matulog, umiyak si Ruja dahil namimiss niya ang kanyang yumaong ina. Naalala niya ang masasakit na alaala noong bata pa siya na nakita ang kanyang ina na pinipilit ni Pycorn na magsuot ng mga damit na nagpapakita ng mga masisikip na katawan para makakuha siya ng inspirasyon para sa kaniyang mga pinta. Naaalala ni Ruja ang pag-iyak ng kaniyang ina habang pinipilit itong manamit ng mapang-akit para lamang magsilbing modelo ng pagpipinta. Pagkatapos ay inalo ni Rachel si Ruha na patuloy na umiiyak habang binabalikan ang kanyang nakaraan. Habang natutulog, nakaranas si Ruja ng isang nakakatakot na bangungot na naging dahilan upang magising siya sa takot. Saka lang niya napagtanto na wala na pala si Rachel sa tabi niya. Agad na humingi ng tulong si Ruja kay Dan para hanapin si Rachel sa buong bahay. Pagkatapos ay hinanap niya si Rachel sa painting studio. Ngunit sa halip na mahanap siya, ginulo si Ruha ng isang misteryosong figura sa loob ng studio. Mabuti na lang at nakatakas si Ruja mula sa kaguluhang dulot ng misteryosong figura. Matapos ang mahabang paghahanap kay Rachel, sa wakas ay natagpuan siya ni Ruja kasama ang isang lalaking anak pala ni Wichay na si Tim. Ipinaliwanag ni Tim na natagpuan niya si Rachel na nag-iisang gumagala sa kagubatan. Pagkatapos ay sinabi ni Rachel kay Ruha na naglalakad siya sa kagubatan kasama ang isang babaeng nakasuot ng pulang alampay. Ang paglalarawan sa babaeng ito ay agad na nagpaalala kay Ruja ng figura ng babae sa mga ipinintang larawan na nagdulot sa kanya ng takot. Dahil sa takot, nagalit si Ruja kay Rachel at inakusahan ito ng pag-iimbento ng mga kwento. Pagkatapos noon, niyaya ni Ruja si Tim na pumunta sa bahay nito dahil naroon si Tim para kumpunihin ang mga bitak sa dalawang painting na ibebenta. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, pinayagan ni Ruja si Tim na suriin ang mga ipinintang larawan. Sa studio, nakita ni Tim ang litrato ng babae. Nakarinig siya ng kalabog mula sa dalawang ipinintang larawan. Naalala ni Tim na ang mga bitak noon ay maliit, ngunit ngayon ay malaki na. Sa isang maikling panahon, sila ay naging mas malala pa. Dahil sa gulat, agad na ipinaalam ni Tim kay Ruja at silang dalawa ay nagmadaling pumunta sa studio upang siyasatin ang pinsala. Kung malala ang mga bitak, mas matagal bago maibalik ang dating maayos na ipininta.
Maingat na sinuri ni Tim ang mga ipinintang larawan at sinimulang dahan-dahang iangat ang bahagi ng basag na gintong pintura. Laking gulat niya nang sa ilalim ng mga bitak ay bumungad ang isang nakatagong imahe ng isang mata ng tao. Iminungkahi ni Tim na dapat alisan ng takip ni Ruja ang buong nakatagong pagpipinta sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng basag na gintong pintura dahil ang pagtuklas ng isang nakatagong pagpipinta ay lubos na magpapataas ng halaga nito. Gayunpaman, sa halip na sumang-ayon, tinanggihan ni Ruja ang mungkahi ni Tim at iginiit na ayusin na lang niya ang mga bitak. Ang pagtangging ito ay nagpaisip kay Tim na maaaring natatakot si Ruja na hawakan ang ipinintang larawan dahil sa posibilidad ng mga elementong supernatural. Kumbinsido si Tim na ang ipinintang larawan ay hindi multo, at upang patunayan ang kanyang punto, hinamon niya si Ruja na tumitig sa mga mata ng babae sa ipinintang larawan upang makita kung susundan ng mga mata ang kanyang mga galaw. Kung patuloy na nakatitig ang mga mata kay Ruja saan man siya gumalaw, tiyak na may multo nga ang painting. Tinitigan ni Ruja ang mga mata sa ipinintang larawan at biglang gumalaw ang mga ito. Dahil sa takot sa kanyang nakita, agad na lumabas si Rusa ng studio at bumalik sa bahay. Pagdating niya, laking gulat niya nang makitang hawak ni Rachel ang kaniyang damit pambata. Ang pagkakita sa mga damit ay nagdulot ng masasakit na alaala mula sa nakaraan ni Rusa na gustong-gusto niyang kalimutan. Dahil sa galit na hinawakan ni Dan at Rachel ang kanyang mga gamit ng walang pahintulot, pinagalitan sila ni Rusa at pinagbawalan na silang hawakan muli ang kanyang mga lumang gamit. Simula nang makabalik sa bahay, palaging nakakaramdam ng pagkabalisa at takot si Ruja na parabang ginugulo siya ng mga traumatikong alaala mula sa kanyang nakaraan habang naninirahan doon. Habang nasa banyo, nakaranas si Ruha ng isang nakapangingilabot na halusinasyon kung saan nakakita siya ng isang patay na ahas na nakahiga sa lababo. Maya-maya, sumigaw si Rachel tungkol sa nasa ilalim ng kama. Noong una, hindi naniwala si Ruja, ngunit nang tiningnan niya ito, nakita ni Ruja ang malamultong figura ng babaeng pinahihirapan si Rachel. Nagpumiglas si Ruha gamit ang lahat ng kanyang lakas upang iligtas si Rachel mula sa multo at sa kabutihang palad ay nailigtas niya ito bago pa man may mangyaring mas malala. Agad na sinubukan ni Ruja na ilayo si Rachel sa bahay, ngunit napigilan sila ni Tim na iginiit na huwag silang umalis dahil may malakas na ulan. Sa labas, nangako si Tim kay Ruja na ihahatid niya sila palayo kapag humupa na ang ulan para maiwasang muling lapitan si Rachel ng masamang espiritu. Binigyan siya ni Tim ng isang pulsera sa paa na may maliliit na kampana. Ipinaliwanag na ito ay nagmula sa isang tribo sa Burol at ang tunog ng mga kampana ay maaaring makapagtaboy ng masasamang espiritu na tinitiyak na hindi nalalapit sa kanya ang babaeng multo. Lumipas ang ilang oras at sa wakas ay humupa na ang malakas na ulan sa paligid ng bahay ni Ruja. Pagkatapos ay hinimok ni Ruja si Tim na palayasin sila sa bahay, ngunit sa halip, hiniling ni Tim sa kanya na tingnan kung ano ang natuklasan nito sa mga ipinintang larawan. Lumalabas na walang ingat na tinanggal ni Tim ang bahagi ng basag na gintong pintura nang walang pahintulot ni Ruha, kaya't nabunyag ang isang nakatagong larawan ng mukha ng isang lalaki sa ilalim nito. Napagtanto ni Tim na ang lalaki ay ang parehong taong bumili ng painting noon at kalaunan ay nagpakamatay. Pakiramdam niya ay may kaugnayan ang pagkamatay ng lalaki sa babae sa ipinintang larawan. Muling iminungkahi ni Tim na tanggalin lahat ng basag na gintong pintura para matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga ipinintang larawan. Ngunit mariing tinanggihan ito ni Ruja at patuloy na hiniling na kunin na lang ito ni Tim. Nag-aatubili si Tim na ihatid sina Ruja at Rachel gamit ang kotse nito. Pero bago pa man sila makaalis ng bahay, biglang huminto ang sasakyan at tuluyang huminto. Habang sinusubukan ni Tim na paandarin muli ang kotse, muling ginulo si Rachel ng babaeng espiritu, dahilan para mataranta siya at tumakbo palayo sa kagubatan. Rachel. Desperado si Ruja at Tim na hanapin si Rachel na nawala sa kakahuyan.
Ngunit buti na lang at suot ni Rachel ang pulsera sa paa na may mga kampana at ang tunog ang naging tanging gabay nila. Matamang nakikinig si Tim sa mahinang tugtog habang naghahanap sila sa kagubatan. Sa kasamaang palad, habang naghahanap, nagkahiwalay sina Ruja at Tim. Patuloy na gumagala si Ruja sa kagubatan upang hanapin si Rachel. Ngunit muli siyang ginulo ng babaeng espiritu na binalot ang mga binti ni Ruja ng isang pulang alampay at kinaladkad siya patungo sa isang lumang bahay na nakatago sa kaibuturan ng kakahuyan. Naglakas loob si Ruja na pumasok sa bahay, ngunit sa halip na hanapin si Rachel, isang ipinintang larawan ng isang batang walang mukha ang kanyang natuklasan. Di nagtagal, narinig niya si Rachel na umiiyak at nang sundan niya ang tunog, nalaman niyang si Rachel ay nabihag ni Dan. Inamin ni Dan na siya ay tinakot ng espiritu ng babae sa ipinintang larawan na nag-utos sa kanya na patayin sina Ruja at Rachel at nagbanta na papatayin din si Dan kung hindi siya papayag. Dahil sa takot para sa sarili niyang buhay, dinukot ni Dan si Rachel at tinangka itong patayin sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa isang hukay. Bago pa siya magtagumpay, dumating si Tim sa tamang oras at nabangga si Dan, dahilan para mahulog ito sa hukay. Mabilis na iniligtas ni Tim si Rachel at kasama si Ruja, nagmadali silang pumunta sa painting studio. Doon, nakumbinsi si Ruja na ang lahat ng takot na kanilang naranasan ay sanhi ng dalawang ipinintang larawan ng babae na matatag na naniniwala na ang espiritu ng babae na gumugulo sa kanila ay naninirahan sa loob ng mga ipinintang larawang iyon. Simula nang makabalik sa bahay, naramdaman na ni Ruja na may malubhang mali sa kanila. Sa galit na galit, sinubukan ni Ruja na sirain ang mga ipinintang larawan, ngunit pinigilan siya ni Tim. Ilang sandali pa, sinapian si Rachel ng espiritu ng babae na nagpahayag na si Ruja at ang kanyang pamilya ay masasamang tao na nagpahirap sa kanyang buhay. Habang sinasapian, sinimulang salakayin ni Rachel si Ruja at sa kawalan ng pag-asa, sinampal ni Ruja si Rachel para maalis ito sa pag-aari. Kasabay nito, nagbabakbak ang mga bitak sa dalawang painting na naglalantad ng mga lihim na imahe. Ang una ay nagpapakita ng tatlong lalaking nakapalibot sa isang babae, habang ang pangalawa ay naglalarawan ng isang babaeng nakabigti kasama ang isang bata sa ilalim na pilit siyang inililigtas. Biglang lumitaw ang babae sa larawan at inatake sina Ruja at Tim. Pagkatapos ay dumating si Wichai at nasaksihan ang kaguluhang nagaganap sa studio. Balak niyang ilayo si Ruja sa lugar, ngunit biglang umatake si Tim at naging dahilan upang mawalan ng malay sina Ruja at Wichai. Sa sandaling iyon, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ang Tim na nakatayo sa harap nila ay hindi ang tunay na Tim. Ang lalaking ito ay si Pravat pala, isang pekeng Tim. Ang tunay na Tim ay pinatay na ni Pravat at ang kanyang bangkay ay nakatago sa loob ng studio. Pagkatapos ay nabunyag na si Pravat ay anak ng babaeng inilalarawan sa dalawang pinta. Ang babae sa mga ipinintang larawan ay nagngangalang Prang, isang babaeng madalas na nagsisilbing modelo para sa mga likhang sining ni Pakorn. Si Prang ang paboritong modelo ni Pakorn at siya ring lihim niyang kasintahan. Mula sa pag-iibigan ni Pakorn at Prang, isinilang ang isang sanggol na lalaki at ang batang iyon ay si Pravat. Nangangahulugan ito na sina Ruja at Pravat ay magkapatid sa ama na may iisang ama, ngunit magkaiba ang kanilang mga ina. Sina Prang at Pravat ay nakatira malapit kina Ruja, ngunit malupit silang tinrato ni Pakorn. Pinilit niya si Prang na mag-pose ng malaswa at itinali pa siya na nag-iwan ng mga sugat. Hindi tumanggi si Prang dahil sa labis na pagmamahal at pag-asang babalik ang dating pagtingin ni Pakorn. Sinunod niya ang lahat ng hinihingi ni Pakorn sa pag-asang masusuklian ang kanyang pag-ibig. Sa kabila ng alitan sa pagitan ng kanilang mga magulang, sina Ruja at Pravat ay malapit pa rin noong kanilang kabataan at madalas na naglalaro ng magkasama dahil pareho silang nalulungkot. Walang ibang mga batang kaedad ni Ruja malapit sa bahay, kaya si Pravat na lang ang naging kaibigan niya. Si Pravat na may likas na talento para sa mukha ni Ruja. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ng ina ni Ruja na si Vipa ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, inakusahan ni Vipa sina Prang at Praowat ng pagiging kabilang sa isang tribong sumasamba sa multo na nagsasagawa ng masasamang gawain at pinagbawalan niya si Ruja na makipaglaro pa kay Praowat.
Dahil hindi maintindihan ang sitwasyon, sinunod ni Ruja ang kanyang ina at pinutol ang ugnayan kay Prawat. Mula sa sandaling iyon, hindi na alam ni Ruja ang nangyari kay Prawat at sa kanyang ina. Sa kasalukuyan, inamin ni Prawat na lahat ng ginawa niya ay isang paghihiganti para sa pagdurusang tiniis ng kanyang ina noon. Habang lumalaki siya, naging determinado si Prawat na tulungan ang espiritu ng kanyang ina na maghiganti. Pagkatapos ay pinilit niya si Wichai na isalaysay ang kwento sa likod ng paglikha ng unang pagpipinta na ginawa pagkatapos ng isang malaking salusalo na ginanap sa studio ni Pakorn. Matapos ang handaan, pinilit ni Pakorn si Prang na mapang-akit na mag-pose kasama ang tatlong kaibigan niya, pati si Wichai. Nang matapos ang pagpipinta, pinili ito ng isa sa mga kaibigan at tagahanga ni Pakorn. Nang matuklasan ang katotohanan sa pagpipinta at ang tiniis ng ina na puno ng galit si Prawat at brutal na pinatay si Wichai sa harap ni Ruja. Matapos ito, nilapitan ni Prawat si Ruja at pinilit siyang alalahanin ang kwento ng pangalawang painting. Sinimulang alalahanin ni Ruja ang lagim 20 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, madalas palihim na pinapanood ni Ruja si Pakorn sa studio tuwing gabi dahil ugali na niyang pagmasdan ng ama habang nagtatrabaho. Nang gabing iyon, walang mahanap na inspirasyon si Pakorn. Itinali niya si Prang gamit ang mga lubid, ngunit hindi pa rin siya na inspirasyon. Nagbalak si Pakorn at ibinitay si Prang gamit ang lubid sa pulang alampay nito dahilan ng kanyang pagkakasakal. Dahil dito, nakakuha ng inspirasyon si Pakorn at ipininta si Prang na naghihirap. Tahimik lang si Ruja habang pinapanood ang ama. Lingid sa kanila, nakikita rin ito ni Prawat. Dahil hindi niya matiis na makitang tratuhin ng ganoon ang kanyang ina, nagmamadaling pumasok si Prawat sa studio at sinubukang tulungan si Prang sa pamamagitan ng paghawak sa mga binti nito. Umiiyak at nagmamakaawang tumigil na si Pakorn. Sa halip na tumigil, mas lalong naging inspirado si Pakorn at sinimulang ipinta si Prawat sa ilalim ng mga paa ni Prang. Kinuna ng sandali bilang bahagi ng kanyang likhang sining. Ipinapakita nito na ang batang inilalarawan sa pangalawang pagpipinta ay si Prawat na desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang ina. Nang tumangging makinig si Pakorn, nagmakaawa rin si Prawat para sa tulong ni Ruja, ngunit nanatiling nakatihaya si Ruja, hindi kayang harapin ang nakapangingilabot na katotohanan sa kanyang harapan. Nang mapagtanto niyang naroon si Ruja, galit na pinagalitan siya ni Pakorn at inutusang umalis ng studio at pagkatapos ay mabilis na isinama ni Vipa si Ruja. Pagkalipas ng ilang oras, namatay si Prang dahil sa pagkasakal. Para burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pagkamatay, itinapon ni Pakorn ang katawan ni Prang kasama si Prawat na buhay pa sa isang malalim na hukay. Mula sa sandaling iyon, si Prawat ay nilamon ng dalamhati at puot sa pamilya ni Ruja dahil sa kanilang kalupitan sa kanya at sa kanyang ina. Simula noon, at ang mapaghiganting espiritu ni Prang ay nagsimulang pumatay sa mga taong naging sanhi ng kanilang pagdurusa. Simula kay Vipa na namatay sa pamamagitan ng pagbigti, kasunod si Pakorn na namatay din sa parehong paraan. Ngayon, naniniwala si Prabat na ang pagpatay kina Ruja at Rachel ang huling hakbang tungo sa pagkumpleto ng kanyang paghihiganti. Sa kasalukuyan, ginagawa ni Prabat ang isang pagpipinta ng isang batang walang mukha na balak niyang tapusin. Noong una, plano niyang pinturahan ang mukha ni Ruja, ngunit nang makita ang mahina nitong kalagayan, napagpasyahan niyang pinturahan ang mukha ni Rachel na kinukuha ang takot at pagdurusa nito. Dahil dito, naghanda si Prabat ng lubid upang ibitay si Rachel. Lubhang humingi ng tawad si Ruja kay Prabat at nagmakaawa na huwag saktan ang anak nito, ngunit walang ipinakitang awa si Prabat, nais lamang niyang danasin ni Rachel ang sakit ng pagkawala ng taong pinakamamahal niya. Habang inaabot ni Prabat ang kaniyang brush sa kaniyang bag, isang makamandag na ahas ang biglang sumulpot sa loob at kinagat ang kaniyang kamay. Sinamantala ang pagkakataon, nagpumiglas si Ruja na makawala sa kaniyang mga pagkakagapos at sumiklab ang isang away sa pagitan ni Ruja at Prabat. Sa huli, nagawa ni Ruja na madaig siya at sinunog ang katawan ni Prabat, kasama ang dalawang ipinintang larawan ni Prang. Pagkatapos, iniligtas ni Ruja si Rachel mula sa nasusunog na studio at labis siyang nagpapasalamat na kapwa siya at ang kanyang anak na babae ay nakaligtas sa nakamamatay na trahedya at ang kwento ay nagtatapos.